May mga pagkakataon ba sa buhay mo na pakiramdam mo, hindi ka na mahalaga? Wala ka ng halaga dahil sa mga nangyayari sa'yo. Alam nyo, may isang kwento sa Bible na nagpapaalala kahit gaano kakabasag, may Diyos na hindi sumusuko sa'yo. Tara pag-usapan natin. Ito ang kwento ni Mephibosheth, ang pilay na prinsipe na nakaranas ng hindi inaasahang kabutihan. Sa 2 Samuel chapter 9, makikita natin si Mephibosheth, anak ni Jonathan at apo ni Haring Saul. So bilang apo ng dating hari, prinsipe siya. Mayaman, mataas ang posisyon, pero isang trahedya ang nangyari. Noong namatay sina Saul at Jonathan, nagpanik ang buong palasyo. Ang yaya ni Mephibosheth ay nagmamadaling binuhat ang batang 5 taong gulang. Pero nadapa siya. At dahil sa pagbagsak, napilay si Mephibosheth mula sa prinsipe, naging taong may kapansanan. Walang yaman, walang pangalan. Lumaki siyang nagtatago sa isang lugar na tinatawag na Lo-debar. Isang tuyong lugar, isang lugar ng kahihiyan. Walang pag-asa, walang bunga. Parang sinasabi ng lugar, dito ka lang, dito ka nababagay. Pero isang araw, may tanong si Haring David, may natitira pa ba sa lahi ni Jonathan na maaari kong pagpakitaan ng kabutihan? At napag-alaman niya na may natitira pa si Mephibosheth. Sinabi ni David, dalhin niyo siya sa palasyo. At isipin mo yung takot ni Mephibosheth, pilay, mahirap, nakatira sa kahihiyan, tapos papatawag ng hari. Siguro, akala niya patay na siya. Pero pagharap niya kay David, iba ang nangyari. Hindi galit, hindi parusa, kundi kabutihan. Sabi ni David, huwag kang matakot, ipapakita ko sa iyo ang kabutihan dahil sa iyong ama na si Jonathan. Ibabalik ko ang lahat ng lupain ng iyong lolo na si Saul at mula ngayon, kakain ka sa aking hapag sa bawat araw ng iyong buhay. So imagine that, mula sa Lo-debar papunta sa hapag ng hari. Isang lumpo, walang yaman, walang pag-asa, pero binigyan ng posesyon, dignidad at pagmamahal. Parang tayo rin. Una, God's kindness finds you even in your Lo-debar. Maaring may mga lugar ka ng hiya, takot, pagkadurog, pero ang kabutihan ng Diyos ay hindi mapipigilan ng kahapon mo. Si Mephibosheth ay hindi pumunta kay David, si David ang naghahanap sa kanya. So ganoon din ang Diyos, hinahanap ka. Pangalawa, God restores what life has taken from you. Naipasa kay Mephibosheth ang mga lupain, karapatan at dignidad na nawala sa kanya. Ganon din ang Diyos, pwedeng ibalik ang kapayapaan, saya, uri, opportunity at identity na ninakaw ng trauma at pagkakamali. At ang pangatlo, you have a seat at the king's table despite your brokenness. Si Mephibosheth ay pilay habang buhay, pero sa hapag ng hari, hindi halata ang kapansanan niya. Tinakpan ng table of grace ang lahat ng kahihiyan niya. Ganon din si Jesus, hindi kanya hinihintay na maging perfect ka muna. May pwesto ka sa kanyang presensya. Kaya kapatid, baka pakiramdam mo tulad ka ni Mephibosheth, basag, walang kwenta, at wala ng pag-asa. Pero tandaan mo ito, ang Diyos ay may kabutihan na mas malaki pa sa mga sugat mo. Hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi Lo-debar ang huling destinasyon mo. Dadalhin ka ng Diyos sa hapag ng hari. Kaya, kumapit ka lang, bumalik ka sa Diyos dahil sa presensya niya, may biyaya, may pag-asa, at may bagong simula.